sapol si Attorney Ligutan dito kay Presiding Officer Chis Escudero dahil sinasabi niya na hindi ba daw ito scam. Kaya binara siya ni Presiding Officer Chis Escudero dahil nga hindi naman nagbanggit ng scam ang witness. Kaya huling-huli siya dito sa kanyang diskarte. Huli talaga siya ni Escudero at saka sa abogado ng defense ni VP Sara Duterte. Pakinggan nyo to dito kung paano siya dito nabara sa kanya mga sinasabi. Yung mga technique nila, style nila yan para lang mapasama si Vice President Sara Duterte sa mga binibitawan nilang salita. Biruin mo, scam ang sasabihin niya. Walang in-scam ang Vice Presidente. Kaya dito, barado talaga siya. Sinupalpal talaga siya dito ng defense ni VP Sara Duterte at kay Presiding Officer Chis Escudero. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your taong Honor. bayan? Argumentative. Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at too. Yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel Lachica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos? Gipa-receive na ko siya, Your Honor. Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no? Gipa-receive na ko siya, Your Honor. Being evasive. The question is so simple. Di ba kasama po sa liquidation report niya yung mga acknowledgement receipt na sinubmit? Iba't ibang pangalan, di po ba? Opo, di ba? Yung iba't ibang pangalan. So alam niyo po ang kahulugan na acknowledgement receipt. Ang tanong, may acknowledgement receipt bang pinirmahan si Colonel Lachica para sa binigay niyong 125 million? Ang nalibog ko, I'm sorry, I'm confused. No. Paghatag na ko kay Colonel Lachica Pagbigay niyo kay Colonel Lachica, ng 125M, gipa-receive na ko siya, Your Honor. Dito sa objects of expenditure nga gihatag niya sa ko, dito na nako siya gipa-receive, Your Honor. Ma'am, naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya, pina-receive niyo sa kanya, ibig sabihin may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo. Opo, Your Honor. Okay. Aba, Tanong, continue, counsel. ano yung dokumentong iyan kung saan makikita natin, ma'am, na sinasabi ni Colonel Lachica, pinirmahan niya, na tinanggap niya yung 125 million pesos galing sa'yo? Internal document namin, Your Honor. Doon po sa object of expenditures. Okay, ma'am. Doon ko siya pina-receive, Your Honor. Okay, now, ano yung nakasulat sa object of expenditure na yan na magpapatunay sa sinasabi mo ngayon na tinanggap ni Colonel Lachica yung 125 million pesos galing sa'yo? Gitatakan ako og receive, Your Honor. Tapos sa receive, below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign, Your Honor. Anong sinay niya? Gipirmahan niya. Ang Yun. pirma niya, Your Honor. Madam Witness, so yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel Lachica yung 125 million pesos galing sa'yo? Yung sinasabi mo now, and it's plain to see, tinatakan mo yung object of expenditure. Tama po ba? Opo. And then sa ibabaw niyan, pinirmahan ni Colonel Lachica. Tama po ba? Opo. Tanong, walang nakasulat na 125 million pesos
yung natanggap ni Colonel La Chica galing sa'yo sa araw na yan, Naa, Your sa Honor. list of expenditures. Naa, Your Honor. Okay, anyways. Meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125M. Yes. So, doon ko siya pinareceive, Your Honor. Hindi talaga nagpatinag ang witness na si Miss Acosta sa mga banat ni Attorney Ligutan. Hindi po talaga nila nasisindak. Hindi nila nahanapan talaga ng butas dahil ang sagot talaga ni Mrs. Acosta ay walang pagbabago. Ganun po talaga yung mga taong nagsasabi ng katotohanan. Kahit paikot-ikutin mo man yung tanong, yung sagot talaga hindi magbabago dahil yun talaga ang katotohanan. Kaya kahit anong gawin nilang palusot sa mga tanong nila, kahit ano-ano pang banggitin nila dyan, hindi sila nakakakita talaga ng butas dahil ang sagot ni Mrs. Acosta ay isa lang po, paulit-ulit po talaga. Yan talaga ang tao na nagsasalita ng kung ano ang totoo. Walang nagbabago sa mga sagot sa bawat tanong. Kahit paikot-ikutin mo man yung tanong, hindi magbabago ang sagot dahil hindi siya nagsisinungaling. Dahil minsan nasusupalpal nga itong mga nagtatanong ni Mrs. Acosta dahil sinasabi niya hindi kinurap yung pera. Talagang pinapakita na dito na ang pera ay ginastos po sa tama. Kaya kahit anong palusot ni Attorney Ligutan, wala talaga siyang makita na butas. Dahil ang sagot hindi nagbabago. Kaya hanggang kung ano-ano na lang ang mga binabanggit dito, may mga scam, kung ano-ano pa yung mga sinasabi nila dito na di umano binibigay sa mga kaalyado ni VP Sara Duterte, kung ano-ano na lang talaga yung ano nila para lang masira si Vice President Sara Duterte. Parang inaano nila iniinganyo nila yung taong bayan na maniwala na yung pera nga sa confidential fund ay binulsa ng Vice Presidente. Yan ang gusto nilang palabasin dito. Pero yung witness hindi nagpapasindak. Talagang hindi nagpapatinag. Talagang tuloy ang sagot. Kahit anong paikot-ikot nila ng tanong, hindi nila napapaikot ang witness dahil sinasabi niya ang katotohanan. Pag katotohanan talaga ang sinasabi, hindi yan mababago. Kahit anong pananakot nila, tinatakot nila to na ikaw, okay lang sa'yo na ikaw makasuhan, ikaw ang makulong. Sinagot sila ng witness na ako po ang managot dyan dahil siya ang nagdi-disburse ng pera. Di ba? Kahit anong gawin nila talagang saliksik sa witness para lang magkamali ng sagot, hindi nila makitaan dahil hindi nagbabago yung sagot. wala silang nagawa dahil wala silang nakitang butas na ipupukol nila kay Vice President Sara Duterte dahil ang pera ng confidential fund ay ginastos po ng tama ng Office Vice of President. Yan ang katotohanan kaya wala silang makitang butas. Yung ginagawa dito puro na lang paninira sa Vice Presidente. Kagaya nito yung tree planting, pinipilit nila na yung confidential fund ginagamit yan sa tree planting pero sinagot sila ni Acosta na yung pera ng confidential fund hindi diyan ginastos sa tree planting kundi sa surveillance. Bago man nag tree planting, nagsusurvey na po yung mga agent yan o yung mga tumitingin para maging secure yung lugar, di ba? Ganon bago mag-operation sila ni VP Sara Duterte na mag-tree planting. Sabaga kiniklear mo na kung maayos yung lugar, hindi delikado. Doon ginastos ang pera, hindi mismo dyan sa pagtatanim ng mga puno. Kaya wala silang manap na butas talaga kahit anong gawin nila. Kahit ano pang gawin nilang paninira, hindi na po sila pinapaniwalaan ng taong bayan. At isa pa, mahilig sila magbanggit ng taong bayan, pira ng taong bayan, pira ng taong bayan. Talagang pinipilit nila na mapaniwala ang mga tao na nakikinig sa impeachment na magnakaw talaga si VP Sara Duterte o
binulsa talaga ni Vice President Sara Duterte ang pera pero hindi nila nakitaan talaga ng butas. Kaya wala silang nagawa. Wala talagang nagawa dahil ang pera sa confidential fund ay nasa tamang paggastos.